Mga kalitson lovers, sa pagluluto ng litson, kailangan po natin ng sakripisyo, no? Sipag at tiyaga mga kalitson lovers para makuha natin ang ating niluluto na sobrang lutong talaga ang balat, no? At saka ang kintab pa. Hindi biro talaga ang magluto ng litson, lalot na unha natin iniikot natin ang litson, no? Dahil sobrang init at mausok pa mga kalitson lovers kapag kahoy ang ating niluluto ay mausok talaga. Kailangan po natin na sakripisyo para lang makita natin sa bandang huli ang ating niluluto ay sobrang ganda. Ang ating niluluto na litson at sobrang crispy at ang malutong pa ang balat. Sa mga nagtatanong mga kalitson lovers kung ano ang ginagamit naming pangtahi, ito po, spoke ng motor, no, na tinatalasan lang namin para gawing pangtahi mga kalitson lovers. DIY po yan. Kung simula tayo magtahi mga kalitson lovers, ay hilahin lang natin ang balat, no, sa kanyang pigi, tapos doon tayo magsimula sa ilalim. Bakit ginagawa natin yan, mga teknik na yan? Dahil po ito nga teknik na sa pagtahi ito, yun bang yung malabs para secured po ang ating pagtahi ng diyan ng baboy na hindi po tatagas ang kanyang sabaw. Ganyan lang po mga kalitson lovers. Huwag niyo pong tahiin na yung wala pong malalaabs na maiwan. Dahil ginagawa po natin ito ay walang tatagas po mga kalitson lovers, at yung lalabas lang ay yung kanyang mantika kapag ito ay sinalang sa apoy. Okay po itong na technique ito mga kalitson lovers kumpara doon sa plain lang po, no, ang tahi sa tiyan mga idol. Kayo magtahi mga kalitson lovers, dapat hilahin nyo po yung tuway, no, para makita nyo po mula sa gilid ng kanyang tiyan mala 1 inches, no. Tapos kapalan nyo po sa pagtahi, dahil kapag hindi nyo po kapalan ay maging clean po ito sa pagluto. Dapat kapalan nyo po. Kung lapitan natin sa video, kung hindi nyo po kapalan sa pagtahi ay hindi po maging malaabs po ang kanyang tahi po sa tiyan mga kalitson lovers. Pagtahi mga kalitson lovers, no, dapat po pantay, no, ang kanyang tahi, huwag po nakahilira. Nakatry ko na po kasi yung dati mga kalitson lovers pagtahi na hindi po siya pantay ang kanyang distansya, ay nag-iwan po ng apuwang kaya madaling tumatagas po. Yun, kung nakita nyo mga kalitson lovers, para hindi tayo mahirapan kung saan tayo mag-umpisa, kung nakita nyo kung gaano kakapal o distansya, ganyan lang po mga kalitson lovers, no. Kapag inihila po natin yan, malalaman po natin kung saan po natin ilagay ang ating pangtahi mga kalitson lovers. Ganyan lang, hawakan lang po natin sa kamay para malaman natin kung saan ba ang distansya o kapal ng ating tatahiin na o laman niya. Ganyan na po mga kalitson lovers. Sa pagtahi mga kalitson lovers, mahirap talaga at sa umpisa. Kapag nasanay na, palagi mo itong ginagawa, ay madali lang mga kalitson lovers. At sa mga mayroon din karanasan dyan about sa paglilitson na gusto ding ibahagi sa atin, ay just comment down below, no? Dahil tatanggapin po natin ang mga komento na ganyan po mga kalitson lovers para ma-improve po natin lalo ang ating paglilitson mga idol. Ang ating susubukan mga kalitson lovers, sidugtong yan po, no. Hindi po maabot yung magkabila ang side dahil nakabuka pa yung ribs niya, para hindi tayo mahirapan sa pagtahi. Ang dapat po natin gawin ay iabot, no, at tahiin po natin mga kalitson lovers para madugtong yung ribs. Bakit po natin ginagawa na natahiin pa yung ribs? Dahil po kapag sinalasalang na po yan sa apoy at sa kaniluluto, ay lalo na pag malapit na pong maluto ay bubuka yan po, no, bubuka. Itutulak niya pong tahi sa dibdib, kaya sa hindi pa nakakaalam po mga kalitson lovers, yan po ay sanhi sa pagtagas sa tahi po sa dibdib. Yan po ay nagsisimula sa pagkakunat, no, sa bandang asiko. Kaya tinatahi po natin yan para hindi na po siya bumuka, at saka itutulak yung tahi na sa bandang dibdib. Kaya ginaganyan po natin. Hindi tayo maghirapan sa pagtahi dahil hindi na po siya bumuka. Kung nakita nyo mga kalitson lovers ay naabot na. Pag inaabot natin yung kanyang balat at saka tahiin, madali lang dahil natahi na sa
ang kanyang ribs. Ganyan lang po tayo maglitson mga kalutson lovers. Dapat siguraduhin natin yan sa may bandang dibdib mo sa kanyang siko na secured po, na wala pong butas na kabuwag, para sa pag luto natin hindi po tayo mahirapan na hindi pa siya pumula ay tumatagas na yung sabaw sa ilalim. Kaya mayroong nakalinya na puti pa dahil po yun sa sabaw na dumadaloy na ikot-ikot po sa kanyang balat. Hindi na pantay ang pula, no, kapag may tumatagas sa kanyang tahian na hindi pa pula. Dapat secured po natin na wala pong buwang dyan. Review po natin ang ating ginagawa sa pagtahi. Bakit ba ginagawa natin ito na secured, no, ang ating pagtahi? Bakit ba ang iba kasi ang mga ginagawa nila ay kahit ano basta't matahi lang ay okay na yon. Ito po ay isang pamamaraan na crispy ang ating niluluto na litson palagi mga kalitson lovers. Ako po ay nagbibigay lang po ng idea kung gusto nyong i-apply din po ito sa inyo. Kung kayo'y nagtahi ng litson na gusto nyong walang tatagas na katas, ay ito lang, sundin lang po ninyo ang aking mga binigay at na tips at idea, no? Para sa ganun hindi kayo mahirapan sa pagpa-crispy ng balat. Ito lang po ay simpleng idea. Kung gusto nyo pong i-apply ay i-apply nyo po. Wala naman po sigurong mawawala po kung sundin nyo po ang ating itinuturo dito palagi, no, sa kapag nagtahi kayo. Kapag tayo po na nagtahi ay nakulang po ang ating pang tahi na twine, ay ganito lang po ang ating gagawin, no, sa pagdugtong, para naman may idea po sa mga baguhan lang po. Pwede namang saktuhin lang natin ang ating pangtahi. Ay ako po ay nagtuturo dito, kaya ginagawa ko na kinulang para man makita po ninyo kung paano tayo magdugtong mga kalitson lovers. May pangalawa pa po yung tahi, no, na pangalawang tahi ay doon na sa balat po natin tatahiin, dahil makunat po ang balat, kaya hindi po siya mapupunit, no, kasi ang laman po kapag naluluto na ay mapupunit, no, dahil lumalambot ang kanyang laman kapag naluto na. Sa balat ay makunat, hindi po siya mapupunit. Ganyan lang po, no. Ito lang po sa gawin nyo sa pagtagpo. Kunin po natin yung natirang bahagi na twine, tapos ikutin natin. Sa pag-ikot, ganyan yung kinulang nyo. Ganyan. Natin yung dalawang dulo at saka ikutan, no, ng ating dinugtong na twine. Ganyan, pangalawa sa pagdugtong. Yan lang po, no. Tapos putulin yung natira. Okay. Sa pagtahi mga kalitson lovers sa balat ay iba po ito na technique, no. Ay sa gilid lang tayo kumuha ng distansya. At lalang tayo nagtatahi ng sapatos, no, na gilid lang po. Tinatawag namin itong zigzag, no, zigzag. Yung iba kasi yung sa ruling, yung iniikot lang natin sa pagtahi. Ito ay sa ibabaw lang po tayo. Wag po nating alahatin, no, yung una. Wag nating ibaon doon sa ibaba pa sa kanyang tahi yung ginawa natin sa una. Dapat sa ibabaw lang po, no. Ganyan po tayo magtahi. Dapat hindi lang masyadong mahigpit, yung tama-tama lang po, no. Dahil kapag ginigpitan natin ito ay lalo na bata pa ang balat ng ating niluluto na baboy or litson, ay baka mapunit, no, kapag niluto na at sinalang sa apoy. Ganyan lang po mga kalitson lovers. Bakit ginagawa po natin yan na technique na yan? Para hindi po siya makita po sa apoy at lalabas ang kanyang mantika, no, kapag ito ay sinasalang na. Ganyan. Pag rolling kasi ay hindi po matutunaw po, no, ang kanyang taba sa tiyan. Yan ay nagbibigay kintab din po, no, kapag natunaw na po ang kanyang taba. Baka sabihin naman ng iba na matutunaw, no, ang ating pangtahi dahil plastic straw daw. Iba po yan sa plastic straw mga kalitson lover. Yan po ay crystal twine, no.
Huwag kayong mag-alala, wala naman pong chemical reaction niya, no? Dahil hindi po siya matutunaw at hindi po siya mapuputol, no? Ayan po ay matagal na po namin ginagamit, mga kalsyon lovers. Hindi po yan matutunaw po at masunog, mga kalsyon lovers. Lalo na pag ganyan po sa pagteknik sa tahi. Sa pagtali ng paa sa tie wire ay ganyan lang po. Very simple lang po. Sa pahigpit ay ikutan lang natin doon sa ilalim. Yan lang po muna sa ngayon, mga kalitsong lovers. Sana po mayroon tayong nakukuha na idea or technique, no, about sa paglilitson at nakaabot kayo sa video na ito. Don't forget to like and share, no, para makita din sa iba sa gustong matutong maglitson. At tayo naman po yung magpapa-shoutout ngayon, mga kalitsong lovers. At shoutout po kang Alexis Sersi Sirapin ikiinos ko ang proprios. Labi naman kayo ang stante. Pa-shoutout diha. Shoutout din na idol. Idol na tong gwapo na maestro. Salamat kayo sa paglantaw. Nato kanunay, no. Maraming salamat po, idol. At shoutout din po kang Air Fernandez, idol. Pa-shoutout from Eva G. Aklan. Maraming salamat po, Air Fernandez, sa ating panonood sa ating video tutorial. Palagi maraming salamat po, idol. Shoutout na naman po kang Rodila Amasyoso, idol. Pa-shoutout, palagi akong nanonood sa video mo. Shoutout Spider-Man ng Cebu. Salamat po. Maraming salamat po, idol, no. Rodila Amasyoso ng Spider-Man sa Cebu. Maraming salamat po, idol. At shoutout din po kang GR Baya. Pa-shoutout po ako, idol, diri sa Pawa, Dumanhog, Cebu. Maraming salamat po, GR Baya, sa ating panonood sa ating video tutorial. Maraming salamat po, idol. Shoutout din po kang Edward Plaza. Pa-shoutout from Kahayagan, West Aurora sa may Price Gas. Tol, maraming salamat po, utol, no. Pinakagwapo na tong utol, Edward Plaza. O gangya pong kapikas din na. Shoutout po, ma'am. Palagi, no, maraming salamat po sa inyong panonood, utol Edward Plaza. Maraming salamat po. At ayun lang po muna, mga kalitsong lovers. Kung gusto nyo magpa-shoutout dyan, just comment down below. Don't forget to like and share para makita po sa iba sa gustong matuto. At maraming salamat.